Napansin mo ba? Yung mga taong mukhang panatag, kalmado at buo sa sarili, sila rin madalas ang tahimik lang. Hindi maingay. Hindi palaging nagkukuwento tungkol sa ginagawa nila. Hindi rin palaging nagpo-post tungkol sa nararamdaman nila. Pero kahit tahimik sila, ramdam mo ang presensya nila, may lalim, may bigat, may respeto. Hindi nila kailangang ipagsigawan ang kanilang halaga. Nakikita at nararamdaman mo ito. Ngayon kasi, normal na ang i-share ang bawat detalye ng buhay online. Lahat gusto ng atensyon, lahat may opinyon, lahat may update. Pero may karunungan sa pananahimik at may kapangyarihan sa mga taong marunong manahimik. Hindi lahat ng alam mo, kailangan mong sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman mo, kailangan mong ilabas. At lalong hindi lahat ng nangyayari sa iyo, kailangan mong i-post. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na lakas hindi maingay, tahimik pero matatag, kalma pero buo. Minsan, mas malakas pa ang pananahimik kaysa sa mahabang paliwanag. Dahil ang katahimikan, hindi kahinaan. Ito'y tanda ng disiplina, karunungan at respeto sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagtatago ng totoo, kundi tungkol sa pili at tamang panahon. Alam mo kung kailan magsalita, at mas mahalaga, alam mo kung kailan manahimik. Kapag pinipili mong huwag agad magbahagi, pinoprotektahan mo ang sarili mo, pinapangalagaan mo ang kapayapaan ng isipan, ang katahimikan ng puso, at ang dignidad mo bilang tao. Hindi mo hinahayaan ang opinyon ng iba, ang magdikta ng damdamin mo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 8 bagay na mas mabuting hindi mo basta-basta ibinabahagi, mga aral mula sa Stoic philosophy na makakatulong sa iyo para mapanatili ang respeto sa sarili at ang tahimik pero matibay na inner peace. Kung gusto mo ng ganitong klaseng karunungan, tapusin mo ang video at mag-comment ng insights mo sa dulo. Tara, simulan na natin. Number 1, pera. Ang yaman na hindi kailangang ipag-ingay. Tahimik ang tunay na mayaman. Hindi niya kailangang ipakita o ipagsigawan ang tagumpay niya. Sabi nga ni Epictetus, ang totoong kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kakayahang makontento. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para masabing matagumpay ka. Ang sukatan ay kung marunong kang magpasalamat sa kung anong meron ka ngayon at kung paano mo ito pinapahalagahan. Pero aminin natin, usapang pera. Isa yan sa pinakasensitibong paksa lalo na habang tumatanda ka. May mga panahon na umaapaw ang biyaya, pero may mga sandali rin na tila kapos ang daloy. Normal yan sa buhay. Kaya ang payo ng mga Stoic, gawing pribado ang usapang pera. Bakit? Dahil kapag nalaman ng ibang tao ang laman ng bulsa mo, malaki man o maliit, nagbabago ang pakikitungo nila sa iyo. Kapag alam nilang may kaya ka, biglang may lalapit, uutang, hihingi ng pabor. Minsan pati kabaitan mo nagiging obligasyon, at kapag hindi mo sila napagbigyan, ikaw pa ang lalabas na masama. Kung kapos ka naman, may ibang manghuhusga agad, tatawagin kang tamad, o iisipin na hindi ka marunong sa pera. Kahit wala silang alam sa tunay mong pinagdaanan, ang hirap, di ba? Pero sabi ng mga Stoic, ang tunay na kahirapan ay hindi kawalan ng pera, kundi kawalan ng kakontentuhan. Ang tunay na yaman, hindi mo makikita sa bank account. Makikita mo sa ugali ng tao, kung paano siya makitungo sa kapwa, kung paano siya magdesisyon sa gitna ng kakulangan, at kung paano niya pinapangalagaan ang dangal niya kahit may pera o wala. Kapag pinili mong gawing tahimik ang tungkol sa finances mo, mas payapa ang isipan mo. Wala kang kailangang patunayan, walang inaasahan sa iyo, at higit sa lahat, nabubuhay ka ayon sa prinsipyo mo, hindi sa paningin ng iba. Tandaan mo, ang may tunay na yaman hindi maingay. Hindi kailangan ng flex, hindi kailangan ng aplos. Ang kailangan lang katahimikan, kahinhinan at kasimplehan. Kaya kung may ipon ka o nagsisimula ka palang muli, wala kang kailangang ipaliwanag. Hindi mo kailangang sabihing, ito lang ang meron ako. Basta marunong kang maghawak ng salapi, hindi maluho, at marunong ka ring tumulong kung kaya mo. Iyon ang yaman na hindi kayang sukatin ng numero. Hindi lahat ng bagay dapat i-share. Hindi lahat ng kwento kailangan i-post.
Hindi lahat ng tagumpay kailangan i-anunsyo. Ang kayamanang tahimik ay yaman din. Yung wala kang kaaway, wala kang kainggitan, at ang bawat araw ay ginugugol mo sa kapayapaan. Sa ganitong paraan, doon mo tunay na mararamdaman na ikaw ay talagang mayaman sa puso, sa isip at sa pananaw. Number 2, edad. Higit pa sa isang numero, kapag narinig natin ang salitang edad, madalas simple lang ang dating. Isang numero, isang impormasyon. Pero kung iisipin mong mabuti, mas malalim ang ibig sabihin nito. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kamatayan ay laging nasa tabi natin. Hindi natin alam kung kailan ito darating. Kaya habang narito pa tayo, gamitin natin ang katotohanan iyon bilang gabay kung paano tayo magsalita, kumilos at mag-isip kapag may bagong kakilala. Karaniwan ang tanong, ilang taon ka na? Parang simpleng usapan lang. Pero minsan, dito na nagsisimula ang paglalagay ng label. Mula sa numerong iyon, may bigla ang inaasahan o paghuhusga. Lampas 50, agad iniisip ng ilan, mahina na, laos na, tapos na, wala pa mang ginagawa, parang hinuhusgahan na ang kapasidad mo. Ito ang tinatawag na ageism. Isang tahimik pero mapanirang uri ng panghuhusga. Hindi lahat ay intentional, pero ramdam mo kapag nangyayari. May mga payong ibinibigay kahit hindi mo hinihingi. May mga agam-agam tungkol sa kaya mong gawin. At minsan, kahit kaya mo pa, parang pinagdududahan ka, pero sa paningin ng mga Stoic, ang tunay na halaga ng isang tao, hindi nasusukat sa taon ng kanyang buhay, kundi sa lalim ng kanyang pamumuhay. Sabi ni Seneca, madalas nating sinasabing maikli ang buhay, pero tayo rin ang paulit-ulit na nagpapaksaya ng oras. Ang isyu ay hindi gaano kahaba ang buhay mo, kundi kung gaano ka kahusay mabuhay habang narito ka. Kaya kung minsan pinipili mong huwag banggitin ang edad mo, hindi dahil sa pag-iwas, kundi dahil alam mong may mga taong nakatingin lang sa numero at hindi sa pagkatao mo. At gusto mong makilala ka, hindi bilang isang taon ng kapanganakan, kundi bilang isang taong may malawak na karanasan, may kabutihang loob at may karunungang hindi matutumbasan ng edad. Hindi natin hawak kung hanggang kailan tayo mabubuhay, pero nasa atin ang desisyong paano natin gugugulin ang bawat araw. Araw-araw may pagkakataon kang magmahal, matuto, magpatawad, at mag-iwan ng mabuting bakas sa mundo. Kaya sa susunod na may magtanong, ilang taon ka na? Ngumiti ka lang dahil alam mong ang edad, isang maliit na bahagi lang yan ng kabuuan mo. At ang tunay na sukatan ng buhay, hindi kung ilang taon ka na, kundi kung paano ka naging buhay sa panahong meron ka. At ang pagpiling manahimik minsan ay hindi pagtatago, kundi pagpapakita ng katalinuhan. Pinipili mong panatilihin ang respeto sa sarili at ang kapayapaan ng iyong isipan. Number 3, sexualidad. Ang intimacy ay sagrado, hindi pampublikong paandar. Sabi ni Marcus Aurelius, ang uri ng iniisip mo, siya ring uri ng buhay na tinatahak mo. At sa usaping pag-ibig, lalo na ang pagiging malapit, pisikal man o emosyonal, ang klaseng iniisip natin tungkol dito ay siyang humuhubog sa kung paano natin ito pinapahalagahan. Pero sa panahon ngayon, ang mga bagay na dapat pribado ay madalas ipinapaskil na parang pa-contest kung gaano ka-sweet, kung kailan kayo nag-away, kung sino ang may mali. Ang intimacy, isang salita na nangangahulugang pagiging malapit ng loob. Pagtitiwala, paghubad ng sarili sa harap ng taong minamahal, ay naging simpleng kwento na lang sa group chat, caption sa post o chismis sa inuman. Ayon sa mga Stoic, ang tunay na kalaliman ng relasyon ay hindi sinisigaw. Ito'y isang uri ng katahimikan na may bigat, isang sagradong ugnayan na hindi para sa mata ng publiko. Kapag ibinunyag mo ang bawat detalye ng relasyon mo, lalo na ang mga alitan, tampuhan, selosan, para mong binuksan ang pinto ng puso mo sa mga taong walang intensyong ayusin ito, kundi panghimasukan lang. Bawat payo, bawat reaksyon, madalas hindi para sa ikabubuti ninyo, kundi para lang may masabi sila. At dahil dito, unti-unting nabubura ang tiwala, nauudlot ang pag-uusap na sanay kayong dalawa lang ang kailangang magdaanan. Hindi mo kailangan ng validation sa comment section.
Hindi mo kailangang patunayan na masaya kayo. Mas mahalaga na kayo mismo ang nakakaramdam ng kapayapaan, kahit walang nakakakita. Ang tunay na ugnayan ay lumalalim sa panahon ng katahimikan. Hindi ito nasusukat sa romantic gestures na ipinopost, kundi sa pagtitimpi, sa respeto, at sa mga panahong pinipiling manatili, kahit walang kasiguraduhan, at oo, kahit lumampas ka na sa 50 taon. May lugar pa rin ang paglalambingan, ang yakap na mahigpit, ang halik na totoo. Dahil ang intimacy ay hindi tungkol sa edad, ito'y tungkol sa lalim ng damdamin at sa tibay ng samahan sa kabila ng mga pinagdaanan. Sabi nga ni Seneca, lasapin mo ang kasalukuyang saya nang hindi sinisira ang kaligayahan ng kinabukasan. Kung ipagpipilitan mong ibahagi ang lahat ng masaya sa publiko, baka kapag may unos, hindi mo na maramdaman ang katahimikan na kailangan mo. Kaya kung mahalaga sa iyo ang taong minamahal mo, panatilihin mo ang relasyon ninyong dalawa sa ligtas na espasyo. Isang espasyong tahimik pero totoo. Hindi ito pagtatago, ito ay pag-iingat. Hindi ito kahinaan, ito ay pagmamahal na may malalim na pag-unawa. Ang tunay na intimacy ay hindi ipinagmamakaingay. Ito'y pinapangalagaan, tahimik, tapat, buo. Number 4. Pagbibigay. Tahimik na kabutihan. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong sayangin ang natitirang oras mo sa pag-iisip tungkol sa ginagawa ng iba. Gamitin mo ito para gumawa ng kabutihan. Ngayon, uso ang pagtulong. At totoo, kailangan ng mundo ng mas maraming mabubuting tao. Pero sa panahon ng social media, ang pagtulong ay kadalasang may kasamang camera, caption, at hashtag na may kasamang #blessed o #sharing is caring. Makikita mo sa feed mga larawan ng mga nagbigay ng pagkain, nag-abot ng donasyon, nag-volunteer, pero laging may kasamang selfie. Ang tanong, tulong ba talaga ito o content? Kabutihan ba ito o branding? Ayon sa mga Stoic, ang tunay na kabutihan ay hindi maingay. Hindi ito para sa views, hindi ito para purihin ka, at lalong hindi ito para patunayan na ikaw ay mabuting tao. Sabi ni Seneca, ang kabutihang may hinihintay na kapalit ay hindi tunay na kabutihan. Kapag tumulong ka at agad mo itong ibinalita, para mo na ring sinabing, tingnan nyo, mabait ako. At minsan, hindi lang ang intensyon mo ang nababahiran, pati ang dignidad ng taong tinulungan mo ay nawawala. Maraming tao ang mahiyain pagdating sa pagtanggap ng tulong. Takot silang malaman ng iba, ayaw nilang kaawaan at ang pinakamabigat, ayaw nilang gawing kwento ang paghihirap nila. Pero kung kaya mong tumulong ng tahimik, ibig sabihin, totoo ang layunin mo. Walang papuri, walang aplos. Pero may respeto, may malasakit, may dignidad. Minsan, ang pinakamagandang tulong ay yung hindi mo binilang, hindi mo kinuwento, at hindi mo nilagyan ng caption. Hindi mo kailangang sabihing mabuti kang tao. Hayaan mong ang kilos mo ang magsalita, at kung hindi man ito mapansin, ay ayos lang. Dahil ang kabutihang galing sa puso ay hindi naghahanap ng pansin kapag tumulong ka sa kapwa ng buong puso at tahimik. Para mo na ring binigyan ng sarili mo ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng likes. Sa tahimik na kabutihan, nandoon ang tunay na dangal, nandoon ang purong puso na walang bahid ng yabang. Kaya sa susunod na may pagkakataon kang tumulong, bago ka maglabas ng phone para magpicture, bago mo ito ikwento sa iba, tanungin mo ang sarili mo. Tumutulong ba ako dahil may pangangailangan sila o dahil gusto ko ng papuri? Kung para talaga sa kanila, tahimik mong ibigay, walang kamera, walang kwento, walang pagyayabang, isang kamay na nag-aabot at isang puso na marunong magmahal ng walang kondisyon. Number 5. Mga lihim ng pamilya. Tahimik na pagmamahal, tahimik na proteksyon. Sabi ni Marcus Aurelius, maging maawain ka sa iba pero maging mahigpit ka sa sarili mo. At saan nga ba natin unang natutunan ang pagmamahal, sakripisyo at pag-unawa? Hindi ba sa loob ng tahanan? Ang pamilya ang una nating paaralan. Dito tayo unang natutong makinig, magparaya at umunawa. Pero kahit gaano kalalim ang pagmamahal, hindi pa rin maiiwasan ang alitan, tampuhan o hindi pagkakaintindihan. Tao lang tayong lahat. Walang perpektong pamilya, pero ito ang tanong.
Kapag may hindi pagkakaunawaan, dapat ba agad itong ikwento sa iba? Dapat bang i-post o isumbong sa kaibigan? Ang sagot, hindi palaging oo, dahil sa sandaling ilabas mo ang problema ng pamilya mo sa labas. Isang bagay ang siguradong mawawala, ang proteksyon ng tahanan. Ang isang simpleng tampo, kapag pinakialaman ng iba, ay pwedeng maging malalim na sugat. Minsan ang akala mong tumutulong, lalo lang nagtutulak sa hidwaan. May mga payong hindi naman naaayon, may mga komento na mas nakakapinsala kaysa nakakatulong. Layuan mo na lang sila. Ganyan talaga kapatid mo, walang kwenta. At sa halip na lumamig ang ulo, mas lalo pang umiinit ang galit. Kaya ang turo ng mga Stoic, panatilihin ang mga suliranin ng pamilya sa loob muna ng tahanan. Hindi ito pagtatakip sa mali, kundi pagbibigay daan sa katahimikan. Ang espasyong kailangan para pag-isipan, pagnilayan at ayusin, nang walang ingay, walang panghihimasok. Ang pananahimik ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina. Ito ay pagpapakita ng respeto sa pagkakabuo ng pamilya. Tulad ng isang bahay, kapag may bitak sa pader o tagas sa bubong, hindi mo agad isinisigaw sa buong barangay. Inaayos mo ito sa loob, tahimik, kasama ang mga taong may malasakit. Dahil sa labas, hindi lahat ay interesado sa pagkakasundo. May mga taong gustong makisali, pero hindi para tumulong, kundi para manood, manghusga, o makisawsaw. Ngayon kasi normal na ang oversharing. Kwento dito, post doon, para bang validation ang hanap, hindi solusyon. Pero kung totoo ang malasakit mo sa pamilya mo, pipiliin mong manahimik muna, hindi dahil pinipigil mo ang damdamin mo, kundi dahil inuuna mo ang kabuuan, hindi ang bugso ng emosyon. Ang tiwala sa loob ng pamilya ay kayamanang mahirap buuin, pero madaling masira kapag ipinagkalat sa iba ang bawat pagkukulang. Kaya sa gitna ng problema, maging matatag, maging mapagpigil, maging mapanuri kung kanino ka magsasabi. Kung kailangan mo talagang magsabi, at higit sa lahat, alagaan mo ang tahanan mo dahil sa oras ng tunay na pangangailangan. Hindi ang mga nakikinig sa kwento mo ang tutulong sa iyo. Ang pamilya mo pa rin ang uunahin kang buhatin. Sabi ng mga Stoic, may mga bagay na mas mainam manatili sa katahimikan at sa usaping pamilya. Ang pananahimik ay isa sa pinakamatapat na anyo ng pagmamahal. Number 6, kalusugan. Hindi ka tinatawag ng sakit mo, sabi ni Seneca. Minsan, sapat ng katapangan ang magising at mamuhay muli sa araw na ito. Lalong totoo yan kapag dumarating na ang edad, kasama ng mga pagbabago sa katawan, pananakit dito, pagbagal doon, at ang unti-unting pag-a-adjust sa mga dating kayang-kaya. May mga araw na kailangan mong uminom ng gamot, magpa-check up, umiwas sa paborito mong pagkain, at tanggapin na may mga bagay na hindi na tulad ng dati. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang sakit mo. Hindi mo kailangang hayaan na ang iniinda mo ang maging sentro ng pagkatao mo. Dahil kapag palagi mo itong inuulit sa bawat kausap, sa bawat usapan, unti-unti rin itong binabasag ang imahe mo, hindi lang sa mata ng iba, kundi sa sarili mong paningin. Kapag narinig ng tao ang karamdaman mo, may maawa, may manghusga, may magsabi ng kung ano-anong solusyon na hindi mo naman hinihingi, at sa huli, napupuno ka ng ingay. Na sa halip na makatulong, lalo ka pang pinapabigat. Ang mas malala pa, baka ikaw na mismo ang maniwala na ikaw ay mahina, kulang at limitado. Pero hindi, ang katawan mo ay parte lang ng pagkatao mo, hindi ang kabuuan mo. May puso ka na marunong magmahal. May isip kang puno ng karanasan at karunungan, at may kaluluwa kang pinanday ng lahat ng pinagdaanan mo. Mas mahalaga yon kaysa sa anumang resulta ng laboratory test. Hindi masama ang magsalita tungkol sa kalagayan mo, pero piliin mo kung kanino at kailan, dahil hindi lahat ay makikinig para umunawa. May makikinig lang para mangialam o manghusga, at ang ganitong klasing ingay, madalas ay lason sa pag-asa. Kaya't kung pipiliin mong manahimik, hindi ito kahinaan. Ito ay uri ng karunungan at dignidad. Isang uri ng tapang na hindi kailangang ipagsigawan. Kung may kailangan kang tulong, humingi ka, pero doon sa mga taong tunay na makikinig, yung hindi ka titingnan bilang pasanin.
kundi bilang taong may pinagdadaanan pero hindi sumusuko. At sa bawat araw na bumabangon ka pa rin, kahit may kirot sa katawan, kahit may limitasyon sa galaw, pero malinaw ang isip mo, buo ang loob mo, at may pag-asa ka pa rin. Doon mo makikita ang tunay na lakas. Hindi ikaw ang sakit mo, ikaw ay higit pa riyan, at sa bawat tahimik mong laban, doon ka nagiging inspirasyon. Hindi dahil sa iniinda mo, kundi dahil pinipili mong magpatuloy. Number 7. Mga insulto o panlalait. Bitawan muna, sabi ni Epictetus, ikaw ang may kontrol sa isip mo, hindi sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. At sa sandaling maunawaan mo yan, doon mo mararamdaman ang tunay na lakas. Sa buhay, hindi maiiwasan ang masasakit na salita. May mga taong maninira sa iyo kahit wala kang ginagawang masama. May manlalait, may maninira, may magpaparinig, at may magsasabi ng kung ano-anong bagay na kayang sirain ang araw mo. O mas masahol pa, sirain ang pananaw mo sa sarili mo. Masakit. Oh, sobrang sakit. At pero minsan, mas masakit hindi dahil sa sinabi nila, kundi dahil paulit-ulit mo itong iniisip. Bawat salita, inuukit mo sa loob mo. Binabalikan mo bago matulog, pagkagising, habang naglalakad mag-isa. At sa bawat pagbalik ng alaala, parang inuulit nila ang pananakit. Kahit wala na sila, dala mo pa rin ang sakit. Pero ang sabi ng Stoic philosophy, hindi mo kontrolado ang sinasabi ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano mo ito tatanggapin. Ikaw ang may desisyon kung magagalit ka, magtatampo ka, aaway ka, o pipiliin mong manahimik at magpatuloy. Madaling sabihin, mahirap gawin, lalo na kung ang nanakit ay taong malapit sa iyo. Kaibigan, kamag-anak, o taong pinagkatiwalaan mo. Pero tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nasa pagsigaw, hindi sa panunumbat, at lalong hindi sa pagganti. Ang tunay na lakas ay nasa katahimikan, nasa kakayahang magpatawad at bitawan ng bigat kahit walang sorry, kahit walang paliwanag. Dahil ang pagpapatawad, hindi nangangahulugang tama ang ginawa nila. Ibig sabihin lang, ayaw mo nang dalhin ang lason sa puso mo. Pagod ka na, gusto mo na ng kapayapaan, at hindi mo kailangang ikwento ang lahat ng sakit mo dahil habang kinukwento mo ito sa iba, lalo mo lang binubuhay ang sugat, lalo kang nahihirapan, lalo kang nabibitag sa nakaraan. Pero kapag natutunan mong manahimik at hindi na paulit-ulit isipin ang panlalait, ang panghuhusga, ang pananakit, doon mo mararamdaman ang totoong kalayaan. Tandaan mo ito, ang galit ay parang sako ng bato. Habang bitbit mo ito, ikaw ang napapagod, ikaw ang lumuluhod sa bigat nito. Pero kapag binitawan mo na, doon mo lang mararamdaman ang gaan at ginhawa. Kaya kung may mga taong nanakit sa iyo, pinahiya ka, nilait ka, siniraan ka sa harap o sa likod mo, bitawan mo na, huwag mong hayaan silang mamuhay sa isipan mo ng libre. Hindi mo kailangang gumanti para manalo. Hayaan mong ang katahimikan mo ang sagot. Hayaan mong ang pagbangon mo ang maging sagot. Hayaan mong ang kapayapaan mo ang maging tagumpay. Dahil sa huli, ang tunay na panalo ay hindi ang nakakaganti, kundi ang nakakalaya. Number 8. Karangalan. Hindi kailangang isigaw, sabi ni Epictetus. Hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon dito. Ang karangalan ay isa sa pinakamahalagang yaman na maaaring taglayin ng isang tao. Hindi ito nasusukat sa dami ng papuri. Hindi rin ito nabibili. At higit sa lahat, hindi ito kailangang isigaw. Kung talagang nirerespeto ka ng mga tao, hindi mo kailangang ipaalala sa kanila. Ang mga nagawa mo, makikita nila ito sa kilos mo, sa mga salita mong may bigat at sa tahimik mong paninindigan. Kapag walang ibang tumatayo, habang tayo'y tumatanda, natural lang na gusto nating malaman ng iba kung gaano karaming sakripisyo ang dinaanan natin, kung gaano tayo nagsikap para sa pamilya, kung anong tagumpay ang naabot sa trabaho, negosyo o buhay. At totoo naman, dapat mong ipagmalaki ang pinaghirapan mo. Pero sabi ng mga Stoic, mas malalim ang karangalan kapag tahimik mo itong dala, dahil kapag masyado mong ipinagyayabang ang sarili mo, minsan ang dating sa iba ay hindi inspirasyon, kundi pagyayabang. At sa bawat yabang may kaakibat na inggit, panghuhusga at pagdududa.
Kaya imbes na hangaan ka, minsan binabatikos ka pa, hindi dahil wala kang nagawa, kundi dahil masyado mong ipinilit na makita nila ito. Pero ang tunay na karangalan, hindi kailangang ipilit. Dumarating ito ng kusa kapag naninindigan ka sa tama, kahit walang nakakakita, kapag marunong kang magpakumbaba, kahit maraming rason para magyabang, doon ka mas nirerespeto. Sabi nga ng mga Stoic, ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa palakpak ng iba, kundi sa tahimik na kumpiyansa na alam mong tama ang ginagawa mo. At kapag alam mong may dangal kang taglay, hindi mo na kailangan ng kumpirmasyon. Hindi mo kailangang i-post ang bawat tagumpay, ikwento ang bawat award, o ipakita ang bawat medalya. Ang problema kasi sa palaging pagyayabang ay para kang nilulunod sa sarili mong imahe, para bang hindi ka na pwedeng magkamali. Dahil baka masira ang perpektong kwento mo. Pero sa totoo lang, ang tunay na karangalan ay hindi perpekto. Mas lalo itong tumitibay kapag marunong kang tumanggap ng pagkukulang, humingi ng tawad at bumangon muli dahil ang dangal ay hindi lang nasa taas. Nasa paraan din ng pag-akyat muli kapag nadapa ka. Kaya kung talagang gusto mong igalang ka, huwag mong i-post ang sarili mong kabutihan. Hayaan mong ang kilos mo ang magsalita. Dahil minsan, isang tahimik na pagtulong, isang desisyong manatili sa prinsipyo mo, o isang simpleng pasensya na, ang mas mabigat kaysa sa kahit anong papuri. Sa huli, ang pinakamarangal na tao ay hindi ang pinakamalakas ang boses, kundi yung tahimik na gumagawa ng tama. Araw-araw, kahit walang nakakakita, ang karangalan ay hindi dekorasyong isinusuot, ito ay ugali na isinasabuhay. At kapag dala mo ito ng buong puso, hindi mo kailangang ipagsigawan. Mararamdaman ito ng mundo kahit hindi mo sabihin. Tahimik na lakas. Ang paalala ng Stoic philosophy. Sa panahon ngayon, halos lahat gustong magsalita, gustong mag-post, mag-share, ipakita ang bawat galaw ng buhay nila sa publiko. Parang naging sukatan na ng halaga, ang dami ng likes, views at comments. Pero tandaan mo ito. Ang pananahimik ay hindi kahinaan, ito ay kapangyarihan. Kapangyarihang piliin kung kailan ka magsasalita. At kung kailan mas makapangyarihan ang manahimik, kapag marunong kang manahimik, napoprotektahan mo ang sarili mo, napapanatili mo ang respeto sa sarili, ang dignidad at ang katahimikan ng iyong isipan. Hindi mo kailangang ipagsigawan. Lahat ng alam mo, lahat ng nararamdaman mo, lahat ng nagawa mo, dahil minsan, ang mga bagay na tahimik lang, yun ang may pinakamatinding bigat. Yun ang may tunay na lalim. Yun ang may dangal. Kung sa tingin mo ay may natutunan ka, mula sa Stoic teachings na napag-usapan natin ngayon, mag-comment ka ng natuto ako. At kung meron kang ibang pananaw o hindi ka sang-ayon sa ilang punto, mag-comment ka lang at babasahin ko ito. Bukas ang isip namin sa iba't ibang pananaw. Gusto pa rin naming marinig ang iniisip mo. At syempre, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang aral na makakatulong sa araw-araw mong buhay mula sa karunungan ng mga Stoic. Bago tayo magtapos, isang simpleng paalala. Ang tunay na lakas ay hindi maingay. Ito'y tahimik na paninindigan na nanggagaling sa loob. Salamat sa panonood. Manatiling kalmado, manatiling matalino, at patuloy na mabuhay. Nang may katahimikan, may dangal, at may karunungan. Kita-kits sa susunod.